Kung mag-i-scroll ka ngayon sa iyong social media, kabila-kabila nga ang mga post tungkol sa karumal-dumal na sinapit ng isang pulis at ng kanyang anak. Ang mag-ina nga ay bigla na lamang nawala matapos nilang magbenta ng isang kotse. At ang nakakalungkot, makalipas nga ang ilang araw, natagpuan ang mag-ina na wala ng buhay at itinuturing na sospek ang ahente umano ng kotse na huling kasama ng mga biktima. Subalit isang malaking revelasyon nga ang sinabi ng mga sospek na ito. Sapagkat sa kanilang pag-amin, ang nasa likod umano ng kalunos-lunos na pagpatay sa mag-ina ay isa ding pulis na dating asawa ng biktimang policewoman. Pero katanungan nga ng lahat, ano ba talaga ang sinapit ng mag-ina? May katotohanan ba ang revelasyon ng mga sospek? At kung totoo man ito, paano nga ba naatim ng isang mister na kitilin ang buhay ng dati niyang asawa at ng kanyang sariling anak? Sa ating video ngayon, talakayin nga natin ang trending na kwento na mag-inang pulis at ang kanyang anak. Ating isa-isahin ang mga pangyayari, ang mga pinaniniwalaang sospek at paano nga natuklasan ng mga pulis kung sino ang mastermind sa nangyaring insidente. At ating ngang iisa-isahin ang mga posibleng dahilan kung bakit nga pinaslang ang mag-ina. Ang pulis nga na biktima ay kinilalang si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido, 38 years old. Si Diane ay naninirahan sa Taguig at meron siyang 3 mga anak. Ang babae nga ay aktibong pulis na nakadestino sa National Capital Region Police Office. Mabait, matatag at mapagmahal na ina. Ganyan nga ilarawan si Diane ng kanyang pamilya. Siya ay kilala din bilang isang dedikadong pulis at ina. Sa kanyang social media account, makikita nga ang pagiging hands-on na nanay ni Diane. Ginagawa nga ng pulis ang lahat para maibigay ang magandang buhay na nararapat para sa kanyang pinakamamahal na mga anak. Maayos niyang nahahati ang kanyang oras sa pagiging alagad ng batas at pagiging ina sa kanyang mga anak. Sa huling Facebook post nga ni Diane, kasama niya ang kanyang pamilya sa Ilocos Norte at sobrang na-enjoy nila ang pagdiriwang nila ng bagong taon. At base nga sa isang post ni Diane, minsan lamang maging bata ang kanyang mga anak. Kaya't hanggat maaari, susulitin ni Diane ang panahon kasama ang kanyang mga anak. Sa mga larawan nga na ibinabahagi ng pulis sa kanyang Facebook account, madalas siyang namamasyal sa magagandang lugar. Kasama nga ang kanyang mga anak, magulang at iba pang mga kaanak. Paboritong banding nga na mag-ina ay ang pagkain sa mga restaurant o pagbabanding sa mga coffee shop. Makikita din sa mga post ng pulis ang kanyang anak na si John Ismael Molinido na isang 8 taong gulang. Makulit pero mabait at malambing. Ganyan naman ilarawan si Ismael ng kanyang pamilya. Si Diane ay hiwalay na sa kanyang asawa na isa ding aktibong pulis na si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Kung pagbabasihan nga ang ilang social media post ni Diane, masasabing nagkaroon si John ng ibang babae na marahil ay naging dahilan ng kanilang hiwalayan. At sa isang post nga, sinabi ni Diane na ilang beses siyang sinabihan ng hindi magandang salita ng kanyang dating asawa at ng kalaguyo nito. Pero para ipakita ang kanyang kakayahan, ipinost ng pulis ang kanyang mataas na grade habang nag-aaral ng master's degree. Nagtatrabaho at nag-aalaga sa kanyang mga anak. Mayroon ding isang post si Diane kung saan tila nagparinig siya sa kanyang dating asawa na dapat munang unahin ng lalaki ang kanilang anak kaysa sa babae nito. Ibinahagi din ni Diane sa isang post na wala umano siyang kaalam-alam na mayroon palang ibang karelasyon na si John. Kaya nga nung binyag ng kanilang anak, si Diane ang lahat ng nag-asikaso at gumastos ng selebrasyon. Napuno man ng mga hamon at pagsubok ang buhay ni Diane, natutunan pa rin niyang bumangon. Hindi nga hinayaan ng pulis na maging balakid ang kanyang karanasan para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Bagkus, ginamit ito ni Diane para patunayan na kaya niyang palakihin na maayos ang kanyang mga anak kahit mag-isa lamang ang pulis. Sa katunayan, noong August 2024, si Diane nga ay nagtapos pa ng kursong Master of Public Administration. Sa kabila ng hindi magandang relasyon, nagpatuloy pa din ang ugnayan ni Diane at John para sa kanilang mga anak. May kasunduan din ang dating mag-asawa na ipapahiram ni Diane si Ismael sa kanyang ama tuwing weekend.
Kaya naman ganun na lamang ang pagtataka ni John na nung Sabado ng January 17, hindi na ihatid ng kanyang dating asawa na si Dayan ang kanilang anak na si Ismael. Tinext at tinawagan ni John si Dayan subalit hindi sumasagot ni isang beses ang kanyang dating misis. At January 18, 2 araw matapos umalis na mag-ina, naalarma na din ang kanilang pamilya. Kaya naman, nagtungo sila sa mga social media platforms para manawagan sa pagkawala ng mag-ina. Ang mag-ina nga ay huling nakitang buhay sa isang bahay sa barangay San Agustin, Novaliches, Quezon City. Sa pagdaan nga ng mga araw, unti-unti nang nadagdagan ang kaba ng pamilya ni Dayan. Sapagkat silang mag-ina ay hindi pa rin umuwi ng kanilang tahanan. At tanging tanong nga sa kanilang isipan, nasaan na ba ang ginang lalo na kasama pa niya ang kanyang anak na si Ismael. At January 19 naman nang formal nang nag-report sa Taguig City Police Station ang dating asawa ni Dayan na si John hinggil sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Nagsagawa naman ng paghahanap ang mga otoridad sa pagkawala ng pulis at ng kanyang anak, subalit bigo silang makita ang mag-ina. Patuloy namang nanawagan sa Facebook ang pamilya ni Dayan tungkol sa kanilang pagkawala. Sa puntong ito, positibo naman ang pag-iisip ng pamilya ni Dayan at umaasa nga silang makakasama nilang muli ang pulis at ang kanyang anak. Subalit ang nakakalungkot, kabaliktaran ang mga nangyari dahil natuklasan nga ang karumal-dumal na sinapit ng mag-inang Dayan at Ismael. At January 24, 2026, mahigit isang linggo simula lang nawala ang policewoman na si Dayan, kalaunan nga siya ay natagpuan. Subalit si Dayan ay wala ng buhay. Ang labi nga ng biktima ay natuklasan sa isang creek sa Pulilan, Baliwag Bypass Road sa Bulacan. Kinilala ito ng kanyang mga kaanak sa pamamagitan ng kanyang tattoo. Ang labi nga ni Dayan ay nakabalot ng tela, plastic at garbage bag. May indikasyon din na ang pulis ay matagal nang binawian ng buhay base sa estado ng kanyang labi. Wala nga mag-aakala na si Dayan na isang pulis ay papaslangin at ang kanyang labi ay itatapo na lamang na para ba siyang walang halaga. Ang labi nga ni Dayan ay dinala agad sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. Hindi nagtagal lumabas na nga ang resulta ng autopsy at napag-alaman na isang tama ng bala ang tumapos sa buhay ng magiting na pulis. Ang buong pamilya, mga katrabaho at kaibigan nga ni Dayan ay puno ng paghihinagpis nang nalaman ang masamang balita. At nang dumating na nga ang abo ng labi ni Dayan sa Taguig, ang pulis ay binigyan ng ceremonial honors ng kanyang mga kapwa-pulis bilang pagpupugay sa inalay na serbisyo ng ginang sa ating kapulisan. Masayahin, mapagbigay at matatag, ganyan ilarawan si Dayan ng kanyang pamilya. Kaya naman parang isang bangungot sa kanila ang sinapit ni Dayan at ng kanyang mga anak. Ayon sa isang kaanak ng mag-inang biktima, hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanilang nararamdaman. Hindi nila matanggap ang lahat dahil magkakasama pa silang nagdiwang ng New Year sa Ilocos. Dagdag pa ng babae, si Dayan ang pinakamatapang at pinakamalakas sa kanilang lahat, physical man o emotional. Agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad hinggil sa nangyaring krimen sa kanilang kabarong si Dayan. At sa kanilang pag-iimbestiga, January 16, 2026, na nagsabi si Dayan sa kanilang kasambahay na siya at si Ismael ay pupunta sa Novaliches, Quezon City para sa transaksyon ng ibinebenta niyang kotse. Pero magmula noon, hindi na nila nakausap o nakita pa si Dayan. Ang sasakyang ibinenta ni Dayan ay isang Toyota Innova. At ang halaga nga ng kotse na kanyang ibinebenta ay 450,000. Napag-alaman nga di na hindi lamang si Dayan at Ismael ang magkasama sa pagbebenta ng nasabing kotse. Dahil kasama din nila ang inaanak ni Dayan sa kasal na kinilalang si Pia Katrina Chua Panganiban, 29 years old, isang car sales agent. Kasama din ni Dayan ang asawa ni Pia na si Christian Suarez Panganiban, 41 years old na isang dismissed PNP member at driver na mag-asawang Gil Valdemoro D. Jr. na mas matanda kina Pia at Christian. At dahil nga sa mga nangyari, itinuring na person of interest sa pagkamatay ni Dayan si Pia, Christian at Gil. Sinubukan nga ng mga pulis na kunan ng salaysay ang mga person of interest
pero wala na sila sa kanilang bahay. Ayon nga sa mga otoridad, malaki ang posibilidad na ibinigay ni Dayan kay Pia ang 100% ng kanyang tiwala dahil hindi naman na iba ang babae sa kanya. Teorya nga kasi ng mga pulis, may kinalaman ang pinagbentahan ng kotse na 450,000 pesos sa pagkamatay ni Dayan. Pinaniniwala ang pinatay ang mga biktima dahil sa pera na ito. Pero bukod sa car agent na si Pia, itinuturing din na person of interest ang dating asawa ni Dayan na si John. Tandaan, ang person of interest ay hindi pa pinaniniwala ang suspect. Pwedeng ang person of interest ay iniimbestigahan dahil siya ang huling kasama, kausap, o posibleng siya ay may mahalagang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Hindi naman nagsayang ng oras si John para linisin ang kanyang pangalan. At ayon nga kay John, dapat ay magkikita sila ni Ismael ng weekend at nakagawian ng ihatid ang bata ng kanyang ina sa kanyang puder. Nagantay nga si John sa kanyang bahay ngunit walang Dayan at Ismael na dumating. Nang tanungin naman kung ano ang opinion niya dahil sa itinuturing nga siyang person of interest, sinabi lamang ng lalaki na naiintindihan niya ang lahat dahil siya ay isang pulis. At bahagi nga ito ng proseso ng investigasyon. Inamin din ni John na noong magkarelasyon pa sila ni Dayan, mayroon silang hindi pagkakaintindihan ng dati niyang asawa. Nanawagan naman ang pamilya ni Dayan at si John na kung sino man ang may hawak kay Ismael ay ibalik na nga nila ang bata ng buhay. Napakahirap nga para sa pamilya na magluksa dahil nag-aalala na din sila kung nasaan nga ba si Ismael. Samantala, patuloy naman ang panawagan sa social media sa nawawalang si Ismael. Ang lahat nga ay umaasa na matatagpuan ang bata na ligtas. Ngunit tulad ng ina, kabaliktaran ang mga nangyari sa bata. January 29, 2026, 5 araw matapos matagpuan ang labi ni Dayan, natagpuan naman ang labi ni Ismael. Ayon sa mga reports, isang lalaking nagtatabas sa damuhan ang may napansing kakaibang bagay sa Calamansi Farm sa Barangay Victoria, Tarlac. Nang lapitan nga ito ng lalaki, agad nga siyang nagduda na ang kanyang nakita ay labi ng isang tao. Dali-dali siyang humingi ng tulong sa barangay na siyang tumawag naman ng mga pulis. At ayon nga sa mga otoridad, kahit malapit na sila sa labi, wala silang maamoy na kakaiba dahil nakabalot ng plastik ang labi. Ang lugar nga kung saan natagpuan ang labi ay liblib at malayo sa highway o mga tao. Agad namang dinala ang labi sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. Samantala, ipinatawag naman ng Tarlac Police Station ang pulis na si John para suriin kung ang labing nakita sa Calamansi Farm ay ang kanyang nawawalang anak. Agad namang bumiyahe si John kasama ang kanyang pamilya papuntang Tarlac. At sa kasamang palad, kinumpirma nga ni John na ang labing natagpuan ay ang nawawalan niyang anak na si Ismael. Sa isang interview nga kay John, sinabi niya dahil nga sa physical features, sa suot na damit ng biktima at sa mukha, kumpirmado nga na iyon ang kanyang anak na nawawala. Pag-amin nga ni John, hindi niya kayang tingnan na matagal ang itsura ng labi ng kanyang anak dahil hindi pa din niya matanggap na wala na ito at hindi umano deserve ni Ismael ang nangyari sa kanya. Ayon nga kay John, nung una ay naniniwala at umaasa pa siyang buhay pa ang kanyang anak. Ayon pa sa pulis, sobrang sakit nga na nangyari sa kanyang anak, lalo na at napakabata pa nito at maraming pangarap. Naikwento nga ni John na kapag nakakahawak na si Ismael ng cellphone, agad-agad daw itong i-chat o tatawagan si John. At sa huli ngang pag-uusap na mag-ama, sinabi umano ni Ismael kay John na ibibili niya ang kanyang ama ng sports car at bahay. Matapos nga ang interview na ito, tumanggi na si John na magpa-interview pa kahit kanino. Ayon nga sa mga pulis, inaaral pa nila ang dalawang kaso at inaalam nila kung iisa lamang ba ang gumawa ng krimen kay Dayan at sa isa pa niyang anak na si Ismael. Batay nga sa autopsy result at paunang pagsusuri ng soko, ang sanhi nga ng pagkamatay ni Ismael ay asphyxia by suffocation o ibig sabihin na ubusan o nakulungan si Ismael ng hangin kaya ito binawian ng buhay. Wala naman pagsidlan ang lungkot na nararamdaman ng pamilya ni Dayan sa biglaang pagkawala ng mag-ina. Doble dagok nga para sa pamilya ang mga nangyari, subalit kailangan nilang magpakatatag para harapin ang lahat ng mga nangyari.
Agad na bumuo ang PNP ng Special Investigation Task Group para mabigyan ng linaw ang sinapit na mag-ina. Agad nga nilang inimbestigahan ang isang kotseng bigla na lamang humarurot palabas ng Calamansi Farm kung saan natagpuan ang labi ni Ismael. At nakunan pa nga ng CCTV ang pagdaan ng nasabing kotse. Nakunan din ng salaysay ng mga pulis ang buyer ng kotse na pinagbentahan ni Dayan. At ayon nga sa buyer, matagumpay ang transaksyon. Ayon din sa buyer, ang kanyang alam nasa mabuting kondisyon umano si Dayan at Ismael matapos ang bentahan nila ng kotse. Subalit matapos iyon, wala na umanong idea ang buyer sa mga sumunod na mga nangyari. Sunod namang nagsagawa ng search operation ang mga pulis sa bahay ng mga sospek. Sa pamamagitan nga ng search warrant, pinasok ng mga pulis ang bahay nila. At sa loob nga ng bahay, natagpuan nila ang iba't ibang parte ng bahay na may mga bakas ng dugo. Kinunan nga ng sample ang mga nasabing dugo na siyang inihambing sa mga dugo ng biktima. At dahil sa natuklasan sa bahay ng mga person of interest ng una, mas lalo ngang nagduda ang mga pulis na meron talaga silang kinalaman sa pagkamatay ng mag-ina. Napag-alaman naman na bago magtago ang huling kasama ni Diana si Pia, siya ay nakausap pa ng mga pulis. Ayon kay Pia, January 17, nag-text sa kanya si Dayan. Sinabi umano ng pulis na makikitulog muna siya at si Ismael sa bahay ng kanyang kaibigan. Ayon pa sa ahente, bago daw umalis sa kanilang bahay ang mag-ina, sumakay umano ang mag-ina sa isang puting Toyota Avanza. Agad namang nangalap ang mga pulis ng kuha ng mga CCTV na makakapagsabi kung ano ang sasakyan na sinakyan ng mag-ina nang sila ay umalis at kung saan ito nagtungo. January 30, bandang alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi, nagkasanga ng isang manhunt operation ang mga pulis para sa pagkakaaresto ng huling nakasama ni Dayan at Ismael na pinaniniwalaang may kinalaman si krimen. Ayon nga sa mga pulis, sila ay nagtungo sa Novaliches at San Bartolome, Quezon City. Matagumpay naman na naaresto ng mga pulis ang tatlong person of interest na sina Pia, Christian at Hill. Kasama nga sa mga nakuha sa mga suspect ay ang cash na nagkakalaga ng 100,000 pesos at cellphone ng dalawang mga biktima. Ayon nga sa salaysay ni Christian, sinabi niyang wala siyang kinalaman sa krimen na ibinibintang sa kanya. Ang driver naman na si Hill ay hindi makausap na maayos nang tanungin kung nasa lugar ba siya na nangyari ang krimen ng January 16. At January 31 naman na natagpuan na ng mga pulis ang SUV na ginamit ng mga suspect para itapon ang labi ng pulis na si Dayan at ang anak nito na si Ismael sa Pampanga. Bakas pa nga sa loob ng kotse ang mga dugo na isinailalim din sa pagsusuri. Nasamsam din sa loob ng kotse ang mga cellphone na pinaniniwalaang pagmamay-ari nga ng mga suspect. Samantala, ang suspect naman na si Christian ay dinala sa Bulacan para itungo kung saan niya itinapon ang baril na ginamit sa pagkitil ng buhay ni Dayan. Ang SOCO team nga ay gumamit ng grass cutter para matanggal ang mga damo sa talahiban at mapabilis ang pag-recover ng baril. Bukod doon, ang mga investigador ay gumamit din ng metal detector para mapabilis ang kanilang paghahanap sa baril. Nang araw nga na ito, na-recover ng mga pulis ang sasakyang pagmamay-ari ng pinaslang na pulis na si Dayan. Ayon sa mga balita, tinangay ang naturang sasakyan ng mag-asawang sospek na sina Pia at Christian. Ibebenta umano dapat ni Dayan ang kotse na ito pero nauwi ang lahat sa patayan at nadamay pa ang kanyang anak na si Ismael. Ayon pa sa mga balita, ipinagbili ni na Pia at Christian ang kotse ni Dayan sa halagang 450,000 pesos. At bago nga matapos ang January 31, naiuwi na sa Taguig ang abo ng labi ni Ismael at magkasama na sila ng kanyang ina na si Dayan. Marami nga sa mga nakatutok sa kasong na ito ang labis na natuwa nang naaresto nga ang tatlong person of interest sa kasong ito. Habang nakakulong, inihahanda nga ang kasong double murder para sa pagpatay nila sa mag-inang Dayan at Ismael. Pero hindi pa pala doon matatapos ang kwento na ito. Dahil ang inaanak ni Dayan na si Pia ay may ibinunyag. Ayon sa salaysay at pag-amin ng sospek na si Pia, ang mismong kanyang ninong at asawa ng biktimang si Dayan at ang ama ng biktimang si Ismael ang nagpapaslang sa kanila. Ayon nga kay Pia, ka-video call niya noon si John habang ito ay nasa hideout at nagaganap ang krimen.
Nakita umano mismo ni Pia na pinaluhod ni John si Dayan at sinabing ang mga katagang, "Napaka walang hiya mo at napakasakim mo sa pera. Lahat ng ari-arian mo ay sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka." Sunod ay narinig nga ni Pia ang pagmamakaawa ng ninang niyang si Dayan sa dati nitong mister na si John na wag nang ituloy ang pagpatay sa kanya. Narinig din niya na sinabi ni Dayan ang mga katagang, "Ang bata, wag mong gagalawin. Anak mo yan. Anak mo yan." Giit pa ni Pia, inosente ang asawa niya si Christian sa nangyaring krimen dahil hindi naman ito ang tumapos ng buhay ni Dayan at Ismael. Gayunpaman, inamin ng suspect na siya ay may malaking kasalanan sa mga pulis dahil hindi siya nagsabi ng katotohanan sa kanila. Inamin nga ng suspect na dapat ay susuko na siya sa NBI bago pa man siya maaresto. Nagsusumabo din si Pia sa National Telecommunications Commission na tulungan siyang i-retrieve ang deleted messages at call logs na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi na merong kinalaman ang dating asawa ng biktima sa nangyaring krimen. Binigyan diin naman ng suspect na si Pia na sa interview ni John sa media, wala man lang umanong isang luha na pumatak mula sa mata ng mga pulis. Indikasyon na hindi naman talaga ito malungkot sa pagkamatay ni Dayan at ng kanyang anak na si Ismael, sapagkat siya nga ang mastermind sa nangyaring krimen. At kung pagbabasihan nga ayon sa ilang mga netizens, bakit alam ng mga suspect kung paano babalutin ang mga labi para ito nga ay hindi umalingasaw ang amoy kung walang isang ekspertong nagturo sa kanila? Nagulat naman ang mga netizen sa pag-amin na Pia na si John pala ang pumatay sa kanyang mag-ina. May ilang mga netizen naman na hindi nagtataka sa isiniwalat ni Pia na ang mastermind sa krimen ay ang dating asawa ng biktima. Sapagkat madalas sa mga ganitong kaso, ang asawa talaga ang pangunahing suspect. Ayon pa sa isang netizen, kaya daw walang emosyon si John na pala ang utak sa nangyaring krimen. Sa isang picture nga na ipinost ng kakilala ni Dayan, makikita ang suspect na si Christian Panginiban na dati na palang kinasuhan ng kidnapping at serious illegal detention. Sa ibang balita naman, sinabi nga na si Pia ang nagsilbing middleman sa bentahan ng kotse. At ipinakilala ng babae ang kanyang ninang na si Dayan sa car agent na si Romeo Carolino. At dahil tiwala si Dayan kay Pia, dumayo nga ang pulis mula Taguig papuntang Novaliches. Subalit walang kaalam-alam ang pulis na bitag na pala ito. At January 16, bandang alas 8 ng gabi, nang lumabas nga mula sa village sa Taguig, ang isang Toyota Innova sakay sina Dayan at Ismael. Dumating nga si Dayan sa Novaliches kasama ang kanyang anak na nakaupo noon sa passenger seat. Naganap nga ang transaksyon at nakuha ng pulis ang 450,000 pesos. Ayon pa sa mga balita, nakita umano ni Pia ang mag-ina na sumakay sa isang puting Toyota Avanza pagkatapos makuha ng biktima ang pera na pinagbentahan ng kotse. Ang bahay nga kung saan nakita na may mga bakas ng dugo ay bahay na pag-aari umano ni Romeo. Pero sa ibang mga reports, sinasabing mismong sa bahay na mag-asawang suspect na si Pia at Christian nagtapos ang buhay na mag-ina. Nang aarestoy na nga si Pia, nakaupo siya sa parehong sofa kung saan binaril umano nang malapitan ang pulis na si Dayan. Napag-alaman din na bago nangyari ang krimen, binalutan pa ni Pia at Christian ang sopa ng plastic nang sa gayon ay kapag binaril nila si Dayan, walang maiiwang bakas ng dugo sa nasabing sopa. Matapos ngang barilin ang biktimang pulis, sunod namang pinaslang ng mga sospek ang anak ng biktima na si Ismael. Gumamit nga umano ang mga sospek ng isang plastic para sakalin ang anak ng pulis. Habang nagaganap nga ang krimen, ang sanggol na anak ni Pia at Christian ay nasa kabilang kwarto lamang. Sa isang interview naman sa sospek na si Hill, inamin niyang sa bahay mismo ni Pia at Christian pinaslang ang mag-inang biktima. Ayon din sa kanya, natakot umano siya kay Christian nang sabihin nitong siya ang susunod na papatayin kung magsusumbong umano siya sa mga pulis. At February 1, 2026, ang dating ang asawa ni Dayan at ang ama ni Ismael na si John ay tuluyan ng inaresto ng mga otoridad. Ayon sa mga reports, sinubukan kunan ng pahayag ang pulis na si John matapos siyang ituro ng suspect na si Pia.
Subalit ang pulis ay hindi nagbigay ng kanyang salaysay hinggil sa akusasyon laban sa kanya. Nakatakdangan sumailalim sina John, Pia, Christian at Hill sa isang inquest proceedings sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nga ng inquest proceedings na ito, tuluyan nang sasampahan ng kasong double murder sina John, Pia, Christian at Hill at sila ay tuluyan na ngang makukulong. Sa isang video nga tila nagtuturuan pa ang mga sospek hinggil sa nangyaring insidente. At ayon nga sa abogado ng dating asawa ng biktima, si John Molinido ay hindi inaresto at walang valid na warrant of arrest. Pero siya ay nasa kustodiya umano ng mga pulis at patuloy na iniimbestigahan. Pero bago ito, tumanggi siyang magpaliwanag tungkol sa alegasyon ng isang car agent na nagtuturo nga sa kanya bilang sangkot sa nangyaring pagpatay sa kanyang mag-ina. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!